Bawat kinsenas, bawat katapusan. Pamilyar ba sa'yo yung pakiramdam? Yung sandaling ligaya ng sahod tapos biglang kaba. Kaba habang pinapanood mo yung pera na parang naglalahong bula. Pambayad ng utang, pambayad ng bills, tapos bago mo pa mamalayan, wala na. Back to zero. Isang paulit-ulit na bangungot na ayaw mong mapanaginipan. Pero yun ang realidad mo. Pero paano ko sabihin ko sa'yo na may paraan para matapos na to? Isang paraan para sa wakas, makalaya ka sa cycle na to. Isang daan palabas sa madilim na kwarto. Makinig kang mabuti dahil baka ito na ang sagot na hinihintay mo. Ito, si Juan. At si Juan, baka katulad mo, baka katulad ko. Masipag sa trabaho, ginagawa ang lahat para sa pamilya. Pero may misteryo sa buhay niya. Sa tuwing sumasahod siya, yung pera niya parang hangin. Dadaan lang sandali, tapos wala na. Hindi niya alam kung saan napupunta. Alam mo ba yung petsa de peligro? Yung mga huling araw bago ang sweldo. Yung bawat piso parang ginto. Bawat text na natatanggap mo, kinakabahan ka, baka reminder ng bayarin. Bawat araw sa kalendaryo, isang malalim na buntong hininga na lang ang kaya mong ibigay. Yan ang mundo ni Juan, araw-araw. Akala ni Juan, sanay na siya. Sanay na sa pagtitiis, sanay na sa pagtitipid. Pero alam mo, ang buhay, hindi ka bibigyan ng warning. Isang tawag lang, isang emergency sa pamilya. At sa isang iglap, lahat ng kinatatatakutan niya biglang nasa harap na niya. Gumuho ang mundo niya. At ito yung tanong na sumisigaw sa isip niya, paulit-ulit. Paano na? Saan ako kukuha ng pera? Naranasan mo na ba yung nakakabinging katahimikan ng isang wallet na walang laman? Yung pakiramdam na para kang nalulunod pero walang hangin, walang makapitan. Ganun kasakit. At dito, kaibigan, may tanong ako para sa'yo. Ikaw, paano ka babangon kapag ikaw naman ang sinubok ng tadhana? Paano ka lalaban kung sa gitna ng gyera wala ka man lang dalang sandata? Pero sa pinakamadilim na kabanata ng buhay ni Juan, doon niya nakita ang isang maliit na sinag ng pag-asa. Isang bagay na lagi niyang naririnig pero binabaliwala lang. Isang sikretong mapa. Isang mapa na magtuturo sa kanya at marahil sa'yo ng daan palabas, patungo sa kalayaan. Ang unang-unang step para mabasa ang mapa, hindi tungkol sa numero, kundi sa puso. Kailangan mong alamin ang iyong bakit. Bakit ka ba bumabangon araw-araw? Ano ba talaga yung pangarap mo? Bahay, edukasyon sa para sa mga anak, o yung simpleng pangarap lang na matulog ng mahimbing sa gabi na walang iniisip na utang? Yan ang iyong financial goals. Yan ang iyong North Star na magsisilbing gabay sa dilim. Okay, para hindi ka maligaw sa paggamit ng mapa, may simpleng guide na pwede mong sundan, ang sikat na 50-30-20 rule. 50% ng income mo dapat mapunta sa needs mo, yung mga pangangailangan tulad ng bahay, pagkain at bills. 30% para naman sa wants mo, yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. At ang pinaka-importante sa lahat, 20% dapat automatic na yan, diretso sa savings at pambayad utang. Paano ko sisimulan yan? Simple lang. Unang hakbang, alamin mo muna kung magkano ba talaga ang pumapasok sa'yo. Ilista mo lahat. Pangalawa, at ito yung pinaka-challenging pero pinaka-importante, itrack mo lahat ng gastos mo. Oo, lahat. Kahit yung 20 pesos na pamasahe o yung in-order mong kape. Tapos, sa pangatlong hakbang, umupo ka at suriin mo yung listahan. Dito mo makikita ang brutal na katotohanan. Dito mo matutuklasan kung saan talaga napupunta ang pinaghirapan mong pera. Ngayong may mapa ka na at alam mo na kung paano to basahin, oras na para gumawa ng iyong sandata. Yung sandata na sana meron si Juan noong humarap siya sa pinakamalaking pagsubok ng buhay niya. Anong sandata to? Ito yung tinatawag nating emergency fund. Isang hiwalay na savings account na may isang simpleng rule. Bawal galawin unless may tunay na emergency. Ito ang magiging safety net mo sa buhay. Ito yung sasalo sa'yo kapag pakiramdam mo, babagsak ka na. So, magkano ba ang kailangan mong ipunin? Ang unang goal mo ay yung katumbas ng 3 buwan ng sahod mo. Alam ko, parang ang laki, di ba? Parang imposible. Pero wag kang ma-overwhelm. Ang pinakamahalaga ay magsimula. Kahit paunti-unti, basta may simula. Tingnan mo si Juan. Sa unang buwan, nagsimula siya sa maliit. Sa pangalawang buwan, medyo nadagdagan. Pagkatapos ng ilang buwan ng tijaa at disiplina,
unti-unti niyang narating ang goal niya. Tandaan mo to, hindi ito karera. Hindi ito pabilisan. Ang mahalaga ay yung habit, yung consistency. At tandaan, ang mapa o ang budget mo ay hindi nakaukit sa bato. Ang buhay nagbabago. Kaya dapat yung budget mo flexible din. Bawat buwan, i-review mo. Tingnan mo kung ano ang gumagana at kung ano ang hindi. Mag-adjust ka kung kinakailaman. Ang sikreto dito ay ang pagiging flexible. At pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, ng disiplina, ng pagtiis, darating ka sa chapter na to, ang iyong bagong simula, ang premyo na hindi kayang bilhin ng kahit anong pera sa mundo. Tingnan mo ang transformasyon ni Juan. Dati, ang buhay niya ay puno ng tahot, stress at walang katapusang utang. Ngayon, hawak na niya ang manibela ng pera niya. Mayroon siyang kontrol, mayroon siyang katahimikan, at higit sa lahat, mayroon siyang kalayaan. Dahil sa huli, ito ang naiintindihan ni Juan at ito rin ang gusto kong maintindihan mo na ang pinakamalaking investment na gagawin mo sa buhay mo ay hindi pera, hindi stocks, hindi negosyo. Ito ay ang investment sa sarili mong peace of mind. Ang kwento ni Juan pwedeng maging kwento mo. Ang kalayaan na nahanap niya, pwede mo ring maranasan. May isa na lang tanong na natitira at para sa iyo to, handa ka na ba para sa iyong bagong simula? Thanks for tuning in to Silent Wealth. Please subscribe and hit the notification bell so you never miss out on the latest tips and strategies to grow your wealth.